Good morning guys! For today's video, gagawa tayo ng rose na maaari natin gamiting pandekorasyon. Gagamit lang tayo ng scissors, glue at iba't ibang kulay na mga art paper. Nakapag-ready na pala ako ng gagawin nating petals. Gamitan pala natin to ng pandikit upang pag ito'y inukit-ikot na natin ay hindi na siya natatanggal. Sa bandang dulo nitong video na to guys ay ilalagay ko kung paano po natin yon gugupitin at ano po ang ginawa nating paggupit. So tuloy-tuloy lang sa pag-ikot-ikot ko mga kumari ko hanggang sa mabuo natin ang ating pinakamagandang rose. Medyo may katagalan siyang gawin, ngunit kapag passion mo na talaga ang paggawa ng mga kung ano-ano mga dekorasyon lalo na sa paggawa ng mga bulaklak ay hindi ka talaga mapapagod. Bagkus matutuwa ka at masisihan sa mga outcome na iyong mga ginagawa. Siya ikot-ikutin lang natin to hanggang sa matapos po at makarating tayo sa dulo. Ang dulo naman po ay lalagyan natin ng glue or anumang pandikit upang hindi ito matanggal. At ayos-ayosin lamang po natin upang magandang tignan at ang kalalabasan ng ating rose flower. Habang hindi pa masyadong natuyo ang glue na nilagay natin sa ilalim, so maaari pa natin siyang ayusin. Ikot-ikutin o ibalik ng konti para magandang tignan. Kumbaga ito yung tinatawag nating i-retouch natin sila. So maaari nating bawasan ang pag-ikot o maaari nating masigpitan pa ang pag-ikot. Ikot lang to ng ikot, wala kang ibang gagawin kundi ikot-ikutin mo lang yung mga nagupit mong mga art paper. Ayan ako mga kumari ko, ang ating rose flower. So narito naman po ang unang steps ng paggawa ko ng flower. Una, gagawa lang tayo ng bilog. Tapos yung bilog na art paper na yon ay gugupitin natin siya ng paliit-liit na pabilog din. Kagaya ng nasa video. Hanggang sa maubos po yung bilog na hinahawakan po natin. Dapat po maingat ka sa paggupit. Kung hindi ka marunong gumawa ng bilog sa paggupit o magtansya, gumamit ka po ng gayahan. Dahil dapat pong pantay ang iyong pagkakagupit sa iyong bilog na nagawa kanina. Kaya natapos na nating gupitin. So, ang dulo naman nito o yung pinaka nasa taas po ng ating ginupit kanina ay gagawan lamang natin siya ng paalon-alon na korte. Or kukortihan natin siya ng paalon-alon. Or pwede rin gawa natin siya ng triangle yung pinakataas. So, yan na po. Ang ginawa ko ay paalon-alon na korte ang ginawa ko. So, natapos na napit natin ang gupitan. So, ngayon naman ay ready na tayo sa pag-iikot-ikot. Sa pag-ikot naman ito, lagyan natin ng glue ang pinakadulo upang hindi ito matanggal. Upang masecure po ang pinaka-base nito na hindi po talaga siya matatanggal. So, maaari natin umpisahan ang pag-ikot-ikot. Dapat maging maingat ka sa pag-ikot dahil napakasensitibo po nito dahil nalagyan mo na siya ng glue. Hindi mo na siya pwedeng balikan dahil partially magkakadikit na siya. So, ayan naman po ang pag-ikot-ikot. Kaya hahabaan lang po natin ang ating pasensya sa pag-ikot ng pag-ikot. Habang ito ay iniikot-ikot mo, makikita mo na ang iyong magiging output nito. Habang nakikita mo, mas lalo kang ginaganahan at mas lalo kang magsisipag sa paggawa dahil inspired ka na maganda ang iyong gawa. So kagaya ng dati, lagyan lang po natin yung natirang bilog ng glue. At doon natin idikit yung mga bulaklak na atin pong inikot-ikot. So ayan na po, nagawa na po natin ang ating rose flower. Maraming salamat sa panonood guys, mga kumari ko, dahil narating mo ang parte ng video na ito na kung saan dito natin makikita ang mga output na ating ginagawa. Guys, pahingi naman ako ng isang comment lang dyan o isang heart o di kaya isang like. Nagawa na natin ang ating rose petal. Okay, isasama na natin siya sa mga dati nating mga naunang ginawa. Paki-share naman guys ng aking video upang marami tayong matulungan at matuto din silang gumawa ng mga DIY flower.